Going dito ng Twisted Minds. But Twisted Minds will see if they can pull through. Ang gusto nating hero para kay Kaloy ay yung mga catch heroes. At nakuha niya isa sa mga pinaka-explosive na catch type of heroes, the Kaja. And I'm excited to see kung anong ilalabas dito ng parehas na kubunan. And nabanggit na natin yung Lancelot okay, yung Roger Toll. Pero huwag natin kalimutan, during Season 8 of MPL ay may mga naglalaro din ng Kagura na nilalabas na rin ni Sean ngayon. I think notably, that was Aaron Cutie from Echo during that time. Ang dami mga pagbabalik dito. Grabe. Sabi ko na nga, ito kasi yung era di ba? So pinapamalas din ng Aurora at Twisted Minds yung mga lumang era na pwedeng maging makabago, di ba? And I think that was still the era of the crown. Yes, kung sir. saan Blacklist International ang nangunguna talaga sa loob ng ating liga. And right now for Aurora Gaming, remnants of that crown era is still in this modern era, the Yes. global era of MLBB. And nakikita natin kung gaano sila kalupit ngayon. At sino nga ba yung mga coaches dun sa Crown era? Nandito din. Nandito din. Eson, Dexter, Boncha. Sila-sila din yan. Sila din yun eh. Di ba kung iisipin mo? And dito natin masasabi no, na talagang parang itong mga coaches na to dumaan talaga sa experience eh. Dala-dala nila hanggang sa ngayon at ibinibigay nila sa mga makabagong mga players. Especially dito sa Twisted Minds na puro rookie sa mga manlalaro nila, no? At saka ang maganda sa mga coaches natin dito sa Pilipinas ay hindi nila pinagkakait yung experience na nabigay nila. Pero mamaya na yan dahil si Yue masasaktan ng bagya. Hindi tama yung Thorn Throws dito ni MP the King pero level 4 na ang ating mga junglers. Kanina sa ating game number 1 ay nakalamang ang Aurora Gaming sa first turtle fight. Ano kaya ang natutunan ng Twisted Minds entering this game number 2? Well, isa sa mga in-apply nila dito is ipalamangin si Lanzo. So, mauuna mag-level 4 dito yung Uranus. Which, by the way, ay medyo anticlimactic. Napakakuha ng ultimate. Oo nga naman. Sa mga turtle fight. Okay, ngayon MP the King, hahawakan na yung unang pagong at dumadive na rin si Lanzo dito. Sila ang nagsisilbing pamurotekta. Pero si MP the King nakipagsabay na kay Edward. Retribution secured. At pagong para sa Twisted. Ang linis ng pagpasok ni The Admiral Lanzo doon. Ang second coming ng... Smooth eh. Oy pare, ang dami ko nakikita sa social media ngayon ang kino-comment nilang mala prime dealer daw si Lanzo maglaro ng Uranus ngayon. Kaya naman dahil may general na, ginawa na nating pandagat si Lanzo. Admiral ka na muna pare ko. Pero mukhang sinasaktan na ni Legend Zero. Sakto lang. Naka-regen pa rin. Buhay pa. Ang sakit ng damage ni Edward dito. Nararamdaman dito ni Lanzo and kailangan niya maglubay if ever. Ngayon gagamitin yung kanyang consecration. Edward, okay, magkakasalubungan na naman sila. Huwag niya pansinin yan. Hindi naman kakapatay niya. Ano yan eh, kurutan lang na medyo hahap. Lambingan. Lambingan. Naka-cooldown reduction pa, naka-inspire itong si Edward, by the way, doon sa kanyang emblem of choice. Which means na mas madaling spam yung kanyang pagkuha, pagnakaw ng mga shields. So, siguro ito yung naging dahilan kung bakit medyo nakakagulo siya dito. At actually, mas malaki yung pera din ni Edward kumpara kay Lanzo. Ano mo nang nakakamiss sa total nandito sa Season 8 yung usapan natin. Yung isang emblem na tuwing nahahawakan mo yung kalaban mo, may konting pera. Oo, yung Avarice. Naaalala nyo ba yun? Yun yung nagpalakas sa Esmeralda dati. Tsaka sa Uranus. Tsaka sa Uranus. Yung tipo na nagkakalabitan sila. Tapos parehas silang kumikita ng pera sa isa't isa. Isipin mo yun, gamit na gamit talaga eh. Ngayon, alam mo, namimiss ko nga yung Avarice. Oo, nakakamiss yung pati yung mga Claude na naka-Avarice. Yung Claude Avarice. Yung tipong late game ka, hindi ka mananalo sa lane. Pero yung Claude, kada first game, kada Art of Thievery, literal talaga may Thievery nagaganap. Libre. Enchanted Talisman, 3 minutes and 58 seconds para kay Edward. Bare naked boots tapos diretso agad dito sa kanya Enchanted Talisman para makapag-apply din ng pressure at mataas na power spike to para sa Aurora when it comes to the next turtle. Oo, saktong-sakto. No? Ito na rin ang ating second turtle of the game. Nakalamang ang Twisted Minds with their first turtle take. But as you said, power spike na nga ito ng Aurora Gaming. Ang tanong ay papalag kaya dito, Twisted Minds? Okay, gigilid lang muna dito ni Lanzo itong pagong. Pero pipilitin ni Demon kahit na iituon sa kanyang atensyon dito ng pagong. Pero may burst din na gagawin dito ang Aurora. Nakaligtas with the rush of breath.
temporary free itong si Sean. Lanso ngayon ay aabante, nagamit na rin yung Mountain Shocker para dito kay Demon Kite. Alam niya kung saan nagtatago ang mga miyembro dito ng Twisted. Pero si Kaloy ay aabante, light as well. Binabalandra lang niya yung kanyang malaking katawan dito, pero may ipit ata si Lanso. Andito yung burst, pero then itong si Kaloy. FB the King with that turtle. Habang ako na rin ang kill, dalawa. Napatumba ng Twisted Mind, pero si Edwin ipapasok pa rin. Pero sasama na si Dominic. Kahit Lanso ang babalaban, pero makakatakas pa rin. Andun yung like and pause, pero hindi napipilit pa si Dominic kahit ligtas ang Twisted. Pare, yung ginawa ni Kaloy at Lanzo sa turtle na yun. Nakita mo ba? Kinwelyuhan, men. Kinwelyuhan yung mga members dito ng Rora. But in a good way, kasi ito yung kanilang MO para sa Twisted Minds. Tumagal yung laban at naging very scary for them. Buti na lang nahanapan ng way ni MP the King na mahatak yung turtle away from the land, from the Yizon chain. Sabay nung moment na load na nga yung turtle, doon na nga humawak itong si Kaloy pati si Lanzo. Even utilizing yung katawan nitong isang Uranus na naka-oracle na para harapan itong si Yue, na Kimi, na DPS damage over time, hindi enough yung damage dito ng Rora. Oo, meron mo may nagkakasakitan Aray. na dito at 3v2. Conceal play, Doming! Habol ba sila dito? Pero sabi niya, sige, tuunan natin. Atisyon natin kay Light. And Sean with a kill. Napakagandang simula para sa Twisted. Oh, iba ang naging approach dito ng Twisted Minds. Hinanap talaga nila ang mga target na kailangan nilang makuha. Kaya naman na almost 2,000 gold lead na ang hawak ng Twisted Minds. Punta naman tayo sa Aurora Gaming. Ano ba ang kailangan nilang gawin para mabaliktad ang darong ito? They just have to scale. Alam naman nila yung strike nitong si Edward pala. Patagal yung laban, magiging malakas na yung kanyang damage output. Pwede siyang hindi madaling guluhin. At syempre, kapag dire-diretso nakaamoy itong si Doming Kite, may mga pang-palow din kasi yung mga members ng Rore. So, once na nagkaroon ng moment to shine itong si Doming Kite, meron naman siyang high loss to pill for him. At ngayon, may Sky Piercer na rin na maganda yung synergy with the innate kit ng isang Roger. Yun yung pwede nilang gamitin. Yun lang! Yun lang! Ay, nadadya. Ay, hindi. Na-jinx! Akala ko nadadya, pero apat na miyembro from Twisted Minds ang dumayb doon. Oo, parang nasobra nata sa tapang ng bagya. At itong turtle na to, mukhang lalabanan pa rin ng Aurora Gaming despite losing one member. Pero napakaganda po zone kay MP the King. Napakatapang din, punctured in. Pabalik doon sa pagong at mukhang lalaban pa kaya ang Aurora dito. Medyo malabo na ata kasi masyado na rin malayo itong si Demon Kite. Actually, pwede pa nga silang umagaw kung gugustuhin nila. Nandito si MP the King. Hindi niya aabutan yung orange buff. Pero ang ganda ng nagiging responde dito ng Minds. At ngayon, ipatungo sila dun sa may baba. It's gonna be clear para sa Twisted na sila na lamang ngayon. Pero ito yung gustong bumawi. Yun, Dominic Kite with the Roger Toll. Eh nakita naman natin 50% win rate. Kung manalo siya dito, aangat 3-2. Pero kung matalo ay 2-3. In fact, rocking the Metro Zero skin line. No? Ganda talaga Ayaw nga, no? ng mga skins na nakikita natin. Salo na yung mga na-release ng 2025. At skins aside, mukhang isang torrent naman na makukuha dito ng Aurora Gaming. Eh, gusto ko lang mapansin yung Aurora dito, kahit natatalo sila sa mga team fights, ay nakaka-cheppy sila ng mga torrent. Kahit pa paano, no? Pero ang masakit kasi dun, dalawang magkasunod. Yun sa may bandang ibabang na nasikwat at naibag dito ng Twisted Minds. Malapit na sa Trinity. Itong si Nosha sa kanyang third item power spike. And that's the dominance ice also picked up by Lansu na pwede na rin maging problema para dito sa side ni Edward and Light as well. Na sila mismo wala silang dominance ice pa sa ngayon. So without the backshot, dun nahirapan ang Twisted Minds. Yan ang ganda rin kasi ng mga bans na nilabas ni Coach Bonchan dito sa game number 2. Tinanggal yung Harith na comfort pick ni Doming Kite, pati na rin yung backsha ni Demon Kite. So parang targeted pa na talaga ang mga Kite Brothers dito sa game number 2. As the Lord will be spawning, 30 seconds na lang ang inaabangan ng Twisted Minds at napakatapang na ng pwestuhan ni MP the King. Fleeting time picked up by Kaloy. Gusto lang din comment yung kanyang casual item Black Eye Shield na nandun pa rin yung konting effects ng Dominance Ice. So if Dominance Ice is minus 40%, at least may minus 10% attack speed yung minus yung itong Black Eye Shield. Para hindi rin siya ganun kalambot. Tapos tsaka niya ni-rush yung Fleeting Time. Kasi di ba may mga Kaja players,
talagang magmamadali kunin yung fleeting time agad. Siya kumuha muna ng konting-konting depensa for this particular fight. Very interesting, no? Nag-retry si Demon kahit doon, pero ang nakakuha pa rin ay si MP the King. Kaya naman ira-rush ata ng Twisted Minds ang Lord na ito. Okay, kalahati na yung buhay ng third Lord na ito. Pero si Light, may dadamba na rin! Ayun! Nakuha kagad ang kill dito ang Aurora. Hindi naka-set up. At Twisted Minds, pre-hitting laban din si Yue. Pero matras si Dominic. Sean? Flicker from Sean. Andun yung Yiyak overturn. Pero aabot na nata siya. Let's see. Si Lanzo ngayon, sinasalun lang lahat ng damage from Yue. Pero Pokes naman, ang isasagot dito ni Sean. Tatahi itong si MP the King. Pero aatras na rin. Pabalik ata sila dito sa may Lord, ha? Oo, at sakto, mabubuhay na rin si Light in 5 seconds from now at may retribution ulit si Demon Kite. Mission successful para dito sa Aurora Gaming na patagalin ang labang ito. At mukhang kailangan na rin mag-reset ng bagya dito ni MP the King dahil Baba. nangangalati na ang kanyang buhay habang si Demon Kite ay mataas pa ang HP niya. Overall, I think Aurora Gaming, nakuha nila yung kagustuhan nila doon. For sure. But now, para sa Twisted Minds, available pa rin yung Flicker and Ultimate Play coming out from Kakaloy. Isang malaking threat pa rin. Aurora have to respect this. Kailangan nila ng vision at buti nila may ultimate sila, Mountain Shocker. Okay, nakita, Mountain Shocker ay nagamit. Alam nila na magkakasama dito ang Twisted Minds. Pero yung flow ng bandang ibaba ay medyo damado. Dito ang Twisted Minds. So ngayon, kukontrolin lamang nila itong gitnang base. Pero si Lanzo, tuloy-tuloy lang dun sa taas, ha? Oh, at sakto, no, cooldown pa naman ang Mountain Shocker dito ni Demon Kite. Kaya kinuha na muna ni MP the King ang chance sa pag-clear ng kanyang orange side. Kukunin naman ng Aurora Gaming kanilang purple. At balik na tayo sa ating Lord Dance. At nagsimula ang Lord Dance na ito ay around 10 minutes ng ating laro. Mag-iisang minuto na atang sinasayaw ito ng dalawang kupunan. And it was enough para makakuha ng Blade of Despair at si Demon Kite. Interesting choice na ito yung sinunod niya after the Counter-Strike. Lalo na ngayon na naghahabol sila. Instead of going for endless battle, he wants to go for damage. Gusto niyang i-risk itong laban na to. Oo. Max damage, no, ang kanyang pinuhunanan. Pero naka-flow pa rin yung may bandang ibaba. Aray Ngayon, ko si po. Doming, aray ko po, napakasakit ni Lanzo. Tinatambayan Aray ko lang. po. Itong Roger na ito, ngayon tatawid din si MP the King. Pero aabutan Uy, niya ang aray! inabutan with that Phantom Execution. At kasama pa yung napakaraming puncture na yon. Lahat ng Glory Spot, etras muli si Light. At kulang ang mga miyembro dito ng Aurora at pwede actually simulan na Twisted Minds itong Lord. Dance look Uy, okay. Roger Tol, sinaksak sa ilalim ng tore at mukhang ang Lord ay mapupunta sa kamay ng Twisted Minds. That's going to be the first Lord of the game na makukuha ng Twisted Minds. Big momentum din para kay Lanzo na manggulo dun sa backlines. Ginawahan niya yung 4 na members ng Aurora. Tapos may bonus pang pag-dodge dun sa bangka dito ni Demon Kite. Ayun, Twisted Minds have found their footing. Lamang na lamang sa ngayon. No, siya going for the gun on top of the Trinity para talagang magkaroon dito ng enough na coverage at reach against Aurora. Ang sarap din kasi no, yung carry na naka-malefic gun na. Dahil yung range ay malaking bagay pero makakatakas naman si MP the King. But Lanzo na iwan. Grabe, 5 miyembro na yung sumalubog sa kanya, pero buhay pa rin! Oh my G, grabe. Grabe itong Uranus na to, pre. 5 na yung sumalubong sa kanya, pero nabuhay pa rin. Sabi nga ng mga comments online, mala Prime Dilar, Prime. mag-Yura. Dito si Lanzo, the Admiral, tanking 5 people. Pero napakaganda din kasi ng response doon ni Sir Sean na nagkaroon din naman ng I think 1 good ultimate kung saan 4 yung natamaan. Yep. Pero ito na yung Lord. Nandito sa may bandang baba, papasok si MP the King. Yun na. Makakatakas naman nata with a puncture. Dadamba na ang Lord. Hindi ito madedepensa ng Aurora Gaming. Kaloy. Kaloy! Si Kaloy! Ako nahatak, sino natak? Si Light! Kagad na kanina binurse, pero papasok Epic rin si MP the doing. King! Grabe yung mga puncture na touchback! Yung like and pounds! Pero mababaalam dito sa kamay dito yung Dominic, pero pwede natin tapusin dito ng Twisted Minds. Diretso muna sila doon sa ibang gitna at diretso na rin ang Twisted Minds doon sa base. At sila makakuha ng game na to. Game 3 secured!